Nagtataka din ba kayo kung bakit tuwing maglalayag tayo sa West Philippine Sea at kasama natin ng US ay talaga pong wala pong ginagawang pangharas ng China? Gusto nyo rin bang malaman kung gaano kalakas ang sandatahang lakas ng US? Kasi nga alam natin no, talaga pong pag naglayag tayo sa West Philippine Sea ay hindi po gumagawa ng kahit anong pangharas ang China sa atin. Kaya ngayon ang gagawa natin reaction video ay mula po kay Marvelous Facts. Ang title po nito, dumating na ang kinatatakutan ng China, ang armas ng USA na manta ray na tutulong sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Nasa description po ang link ng video ni Marvelous Facts para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Simulan na natin to. Let's do this. Sa ilalim ng mga alon, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap. Ang pinakabagong armas ng US Navy ay nagtutulot ng takot sa kailaliman ng karagatan. At ang mga estratehista ng Navy ng China ay tila nawawala ng saysay. Maligayang pagdating sa mundo ng Manta Ray Submarine, isang bagong teknolohiya ng US na muling binibigyang kahulugan ang digmaang pangkaragatan. Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung bakit ang China ay labis na napapahala sa bagong armas na inilabas ng US sa kabila ng napakalaki at napakalakas na ng kanilang puwersa sa karagatan. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ang pagiging agresibo ng China sa South China Sea ay lalong tumitindi na nagresulta sa pagtaas ng tensyon sa mga bansang nag-aangkin ng kani-kanilang mga teritoryo sa Timog Silangang Asya, partikular ang Pilipinas. Ang Beijing ay gumagamit ng militar at economic coercion upang takutin ang mga kalapit bansa at itaguyod ang mga ilikal na pag-angkin sa dagat. Tama. Ang mga pangunahing aksyon ng China sa rehiyon ay kinabibilangan ng pag-reclaim ng lupa at militarization ng mga isla, lalo na sa Paracel at Spratly Islands, pag-deploy ng mga fighter jet, cruise missile at mga sistema ng radar sa Woody Island, panggugulo sa mga resupply mission ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal, kabilang ang paggamit ng mapanganib na taktika ng mga sasakyang dagat ng Chinese Coast Guard. Isipin nyo no, napakalaki talaga ng destruction na ginagawa talaga ng China sa atin. Actually, hindi lang po sa atin. No? Maraming bansa po sa Indo-Pacific po talaga ang binubuli po talaga ng China. Pero tanging tayo lang po talaga, ang Pilipinas lang po talaga po ang hindi po gumagante. Sana po talaga ay magkaroon na po talaga tayo ng pangil no, ang ating bansa na gumanti po kahit po water cannon lang po talaga dito po sa mapanakop na China na to. At ito na nga po talaga no, hinahalin tulad po nito ni Marvelous Facts ang mga detalye na to sa atin. Kumbaga talaga pong makikita po talaga natin dito na grabe ang pangharas talaga ng China at talaga pong pagdating naman po sa kanilang bansa, ang binabalita po nila sa kanilang mga mamamayan ay kabaliktaran na sila daw po ang inaapi at tayo po ang po-provoke dyan sa West Philippine Sea. Nganib na taktika ng mga sasakyang dagat ng Chinese Coast Guard. Ang mga aksyon na ito ay nagdulot ng pagtaas ng international concern at mga tugon mula sa mga regional powers. Ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng mga operasyon para sa kalayaan ng paglalayag at pagpapalakas ng suporta para sa mga kaalyado sa Timog Silangang Asya upang hamunin ang agresibong mga pag-aangkin ng teritoryo ng China. Sa loob ng maraming taon, pinalalaki ng China ang kanilang fleet ng mga submarines sa layuning mangibabaw o maghari-harian sa mga karagatan. Inaasahan na ang Navy ng People's Liberation Army ay lalago sa 400 na barko sa taong 2025 mula sa kasalukuyan nitong fleet na 340. Ang tanong, padami nga ng padami at talaga pong sila na po talaga halos talaga pag sa Navy fleet, no? Sila po talagang pinakamarami. Ang tanong, quality po ba?
Matindi po ba ang quality niyan? Kumbaga po, alam naman natin pag made in China, di ba? Kumbaga, sobrang hina po ng quality. Kasi po sila po talaga ay kilalang kilala sa quantity over quality. Kasi isipin nyo, no, kung talagang malalaman natin talaga na sila po talaga ang pinakamaraming Navy arsenal, no, sa buong mundo, bakit sila takot na takot sa US? Isipin nyo yun, no? Kasi po kung talaga pong paninindigan talaga nila sila po ang pinakamalakas pagdating sa Navy, ay talaga pong hindi po sila maaalog sa US. Ang pagpapalawak na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-unlad ng mga modernong multi-role na plataforma na may kasamang mga makabagong armas at sensors para sa anti-ship, anti-air at anti-submarines. Ang malaking bahagi ng pagpapalawak ng mga surface vessel ay nakatuon sa dalawang pangunahing programa. Una, ang 7,500 toneladang Luyan III guided missile Type 52D destroyers. Pangalawa, ang malaking 3,000 toneladang Type 55 Renhai-class guided missile cruisers. Ang mga sasakyang ito ay nilagyan ng makabagong teknolohiya kabilang ang dual-band active electronically scan array, air search radar at vertical launch system para sa maraming missile. Ang Renhai-class cruisers ay may malaking kapasidad at kargamento na nagdadala ng mga anti-ship cruise missiles, surface-to-air missiles, torpedoes at mga armas para sa anti-submarine. Ang hukbong dagat ng mga submarino ng China ay pinalalaki din kung saan ang PLAN ay kasalukuyang nagpapatakbo ng 61 submarino kabilang ang mga nuclear at conventional na uri at malamang na nagagawa pa ng China ang Xiang-class Type 093B na guided missile nuclear power attack submarine. Ganyan naman talaga yung panakot nila na meron kasi silang nuclear, meron silang ganyang kalalakas ng mga missile. Pero if I know, no, kumbaga, tubig lang siguro laman ng mga yan o talagang hindi po pumuputok ng ganun kalakas yung mga nuclear weapon nila na kumbaga pang front lang nila. Kasi isipin nyo no, kung talagang malakas talaga sila at talaga pong may paninindigan sila sa pagsakop po sa mga bansang yan, una-una po yung Taiwan dapat matagal na po nilang nasakop. Diba? Kaya ang liit-liit ng Taiwan hindi nila makanti talaga. Puro lang sila provocation, simulation, puro lang drill. Pero wala po talaga. Sobrang tagal na pong panahon na meron silang sigalot ng Taiwan. Pero hanggang ngayon po ay talagang hindi nila makubkob ang Taiwan. Bakit? Ibig sabihin lang po nun talaga ay kumbaga malamang ay front lang po itong mga sinasabi nilang malalakas nilang armas na to. Real talk po yan, no? Kasi po kung talagang may paninindigan talaga sila, ay matagal na talaga nila nasakop yung mga bansang yan tulad ng Taiwan. Na magpapalakas lalo ng kakayahan nito sa anti-surface warfare. Pero, pinago ng US Navy ang laro. Kaya na. Narito na ang Manta Ray. Isang submarine na napaka-advance na parang may kukumpara mo ang isang karawahe na hinahatak ng kabayo at isang Tesla car. Ganun kalayo ang pagiging advance nito sa Grabe, lahat no? ng mga submarines. Kung ang mga submarino ng China ay naglalakihan ngunit may kabagalan sa ilalim ng tubig, ang Manta Ray submarine ay naiiba para itong ninja sa kailaliman ng karagatan. May haba itong 12 meters at bilis na kayang umabot ng 100 knots o 185 kilometers per hour. Bilis. Meron itong range na halos 10,000 kilometro. Isang submarino ng US Navy na mukhang higanting Manta Ray na gawa sa metal at kasulukuyang nasa ilalim ng pag-unlad. At ito ay nakapasa sa unang malaking pagsubok nito sa dagat. Ano pa ba masasabi natin sa US? Sobrang grabe yung technology, no? Ahead of time po talaga ang technology ng US. Kaya po talaga takot po talaga. Kahit di man nila aminin, no? Takot po talaga ang China sa US. Isipin nyo na lang, no? Yung sinabi ko nga nung intro, nagtataka din po ba kayo kung bakit pag maglalayag tayo dyan sa West Philippine Sea, nakasama natin ng US, ay hindi po nangaharas o hindi po nanggugulo ang China. Yun nga po kasi. Kasi po sobrang lakas po talaga kasi ng US at pinangingilagan po talaga yan ng China. Real talk yan.
Ang unmanned prototype na tinatawag na Manta Ray ay nakumpleto ang full-scale in-water testing sa baybayin ng Southern California noong Pebrero at Marso ng kasalukuyang taon ayon sa pahayag ng Pentagon Research Arm, ang Defense Advanced Research Project Agency. Ang Manta Ray na itinayo ng defense contractor na Northrop Grumman. Ang submarine ay isang uncrewed water vehicle o UUV. Isang uri ng drone na hindi na kailangan ng taong sumakay sa loob upang Nice. umandar ito. Maaari itong gumana tulad ng torpedo o maliit na submarino. Ayon sa DARPA, ang 5 taong gulang na programa ng Manta Ray ay naglalayong bumuo ng isang bagong klase ng long duration, long range, payload-capable UUVs na maaaring gumana sa iba't ibang sitwasyon sa dagat sa buong mundo. Grabe no, grabe yung technology. Kumbaga napakalaking drone pala yan sa ilalim ng dagat. Hindi na kailangan na drive-in ng kahit sinong tao. Kumbaga risk-free po talaga. No? Kung sakali po talagang missile o torpedo attack yung Manta Ray na yan, ay talaga pong kung sumabog, ay wala pong magiging casualty. Talaga yung mismong drone lang talaga yung masisira. Sobrang galing talaga ng utak ng US, no? Ang taba ng utak nila. At ito po talaga ay napakagandang gamit po talaga kasi po alam po natin no pag drone po talaga ay sa air yan no, sa kalangitan o talaga pong sa taas no. Ngayon po meron na po silang drone sa ilalim ng dagat. Sobrang tindi. Ang test na isinagawa sa unang bahagi ng taong ito ay sumubok sa iba't ibang mga paraan ng propulsyon at steering ng Manta Ray. Ang buoyancy nito, mga propeller at control surface habang ito ay nasa ilalim ng tubig. Ang Manta Ray ay dinisenyo upang mabilis na maglakbay sa tubig na may minimal resistance na ginagawang mas mabilis at mas madaling paandarin kaysa sa mga katapat nitong submarino mula sa China. Unang-una, di ba, kung isipin nyo yung Manta Ray, yung itsura talaga niya, flat siya eh. Talagang wala po talagang resistance yan no, kapag talagang umano sa tubig. Ang bilis niyan. Kasi flat siya eh. Unlike yung normal na torpedo o normal na submarino po talaga, ay talaga pong medyo pabilog siya. Talaga pong merong resistance talaga po yan doon sa ilalim ng tubig. Ang galing ng utak no, at kopyang-kopya po talaga yung literal na Manta Ray na na hayop sa ilalim ng dagat. Ang galing talaga. Ang natatanging hugis ng Manta Ray ay hindi lamang para sa panlabas na anyo. Ang disenyong ito, inspirado sa kalikasan at kinagaya ang tahimik na paglangoy ng isang Manta Ray Tama. na nagiging dahilan upang halos hindi ito ma-detect ng sonar ng kalaban. Sa Isipin nyo, sobrang payat nun eh, no? So, flat na flat eh. Ang hirap talaga ma-detect niyan. Kumbaga, sobrang bilis din yan, malamang. At syempre, ganun pa yung itsura. Kung titingnan mo ng harapan yan, hindi mo basta makikita kasi flat eh. Unlike yung normal na submarine, no? Kitang-kita talaga. Tapos magkakaroon pa ng anti-sonar energy yan, no? Kumbaga talagang hindi po talaga ma-detect ng mga radar o sonar po sa ilalim ng dagat. Ang galing talaga, sobra. Samantalang ang mga submarine ng China ay parabang mga underwater disco party dahil sa ingay na ginagawa nila. Sa kasalukuyan, mayroong 42 bansa sa buong mundo ang may mga submarine bilang bahagi ng kanilang naval fleet. Ang mga bansang ito ay mula sa mga superpower tulad ng Estados Unidos at China hanggang sa mas maliit na bansa tulad ng Cuba at Myanmar. Pagaman ang submarine ay ginagamit para sa iba't ibang layunin, pangunahing ginagamit ang mga ito para sa mga estratehiko at militar na layunin. Ang mga bansang may pinakamalaking bilang ng mga submarine ngayong 2024 ay ang Russia na mayroong 65 submarine na sinundan ng Estados Unidos na mayroong 64, ang China na mayroong 61. Ang mga bansang ito ay kabilang din sa mga superpower ng mundo. Tama. At malaki ang kanilang naging pamumuhunan sa kanilang armas pandagat. Hindi na nakakagulat na mayroon silang malaking bilang ng mga submarines upang mapanatili nila ang kanilang dominasyon sa maritime domain. Ang Manta Ray submarine ng US ay hindi lang binabago ang laro, kundi isinulat niya muli ang batas ng naval warfare. Ngayon ay masisirin pa natin bakit nga ba ang Manta Ray submarine ay totoong game changer at magiging tinik sa mga palak ng
ng China. Kaya nga 'di ba kung tutuusin kung iisipin niyo no, lagi na lang sinasabi talaga ng China na wag kayong US makialam dito sa sa sigalot dito sa West Philippines Sea between Philippines. Kumbaga hindi niyo to teritoryo niyo. Hindi naman po uubra talaga 'yun kasi po allied nation 'di ba? Kaya tutulong po talaga ang US at hindi lang po US, no, marami pa pong bansa nakapalibot sa atin na nakasuporta sa atin sa Pilipinas. Hindi po pwedeng matulog na lang po sila na hindi po sila gagawa ng kahit anong hakbang. Kaya nga po talaga ganoon ay talaga pong takot po kasi ang China at alam po kasi talaga nila sobrang lakas talaga ng US. At itong technology na to talaga, game changer po talaga to kasi yung kumbaga binahali po talaga nila yung rules 'di ba? Yung mga itsura na talaga ng mga submarino na yan na alam po natin nagkaroon ng itsura, binahali po yun ng US at sila po ay gumawa ng gantong makabagong teknolohiya. Siyempre po, maghahabol ngayon itong mga bansang to, lalo yung China na yan, yung inkiterong China na yan. Di ba? Mamumuhunan na naman sila, bilyon-bilyong dollar na naman, lalo pong babagsak ang ekonomiya nila. Alam nyo naman po si Xi Jinping. Ayaw niyang padadaig, talaga pong gagawa ng paraan yan para po makahabol sa lakas ng US. Kaya po kawawa po talaga dito ang mga ordinaryong mamamayan ng China kasi po lugmok na po talaga sila. Yung ekonomiya nila po niya sobrang baba na. Sobrang bagsak na po talaga. Halos wala na pong trabaho sa China. Mga negosyo nagsasara na. Pero ang kanilang gobyerno ay patuloy pa rin sa nag-i-improve sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas at hindi po inuuna ang kanilang mga mamamayan. Doon po talo ang ordinaryong mamamayan ng China kasi po sakim po sa kapangyarihan talaga ang kanilang leader na si Xi Jinping. Potential armaments. Bagaman ang tiyak na detalye tungkol sa armaments ng Manta Ray ay hindi inilalabas sa publiko, ang UUV ay disenyo na mayroong ilang mga bay ng payload na may iba't ibang sukat at uri na magbibigay daan dito upang hawakan ang iba't ibang misyon ng naval. Ang modular na kapasidad ng payload na ito ay nagpapahiwatig na ang Manta Ray ay maaaring potensyal na magdala ng intelligence gathering equipment, mga mina o iba pang mga pampigil sa ilalim ng tubig. Galing. Ang kakayahang magdala ng iba't ibang payload ay nagbibigay sa Manta Ray upang maging versatile na plataforma para sa pag-counter sa mga submarino ng China. Sa isang potensyal na senaryo ng labanan, ang mga UUV na ito ay maaaring gamitin upang palihim na targetin ang mga sasakyang nagtatangkang dumaong sa Taiwan. Sumugod sa mga kritikal na targets ng kaaway mula sa mga hindi inaasahang lokasyon. Suportahan ang iba't ibang misyon kabilang ang reconnaissance at pag-atake. So nasagot na po ang ating katanungan na talaga pong kaya hindi talaga nila makubkob o masakop-sakop talaga yan Taiwan kasi nga dahil nakasuporta rin talaga, full support din talaga ang US sa Taiwan. Real talk. At ito na nga po yung technology na sinasabi ng tong Manta Ray ay nakasuporta rin pala sa paglusob ng China sa Taiwan. Kumbaga nakaabang na po pala talaga yan na pag talagang nagawa na po yung Manta Ray na yan, doon po sila magpo-focus dahil alam na alam po kasi ng US, nagigil po talaga ang China na masakop po talaga ang Taiwan. Ito na po talaga talaga pong napakatindi po talaga ng sobrang lakas talaga ng US na hindi po talaga mahabol-habol na inggiterong bansang China. Iba't ibang misyon kabilang ang reconnaissance at pag-atake. Ang autonomous na operasyon ay potensyal na pag-arma sa Manta Ray ay magiging isang malaking karagdagan sa kakayahan ng Estados Unidos at anti-submarine operation sa pamamagitan ng pag-deploy ng malaking bilang ng mga underwater drones na ito sa mga estratehikong lokasyon tulad ng South China Sea at mga daungan ng Navy ng US at Japan. Maaaring lumika ang Estados Unidos ng isang matibay ng network ng depensa laban sa mga pagsalakay ng submarino ng China. Ang network na ito ay magiging mabigat na habon para sa mga submarino ng kaaway na makalapit sa mga daungan ng US o mga kaalyado nang hindi nadidiskubre. Kumbaga ang Manta Ray na submarine na to na drone drone sa ilalim ng dagat ay first line of defense kung tutuusin pero sobrang lupit na po talaga ng technology at talaga pong mahihirapan po talaga ma-detect yan ng China. At talaga pong kumbaga
bago pa sila makaalpas dyan sa drone na yan, no, na technology ng US, no, paghaba na infiltrate nila yan, meron mga secondary na nakaabang na talaga, lalo na yung mga EDCA sites po, no, mga sites din po sa Japan at sa Taiwan, marami pong mga sites po ang US doon. Talaga pong matindi po talaga ang depensa ng US. At syempre, andyan na rin po yung Air Force nila, pati po ang Navy. Isipin nyo yun, no? Sobrang dami at sobrang lakas na po talaga ng US. Kaya po talaga hindi po basta-basta talaga. At hindi po talaga yun mai-infiltrate basta-basta ng China. Kasi alam naman po talaga natin ng China ay puro boka lang. Parang naisip ko nga po, sinabi ko nga po kanina, baka nga po yung mga nuclear weapon po nila ay mga support po ko tutuusin. Kumbaga front lang po nila, parang sa North Korea din po, ganun, no? Pino-front lang po nila lagi yung kanilang nuclear missile. Pero sa tingin ko po ay yun po ay walang laman. Kumbaga kung tutuusin po kung magkakagera talaga ay talaga pong wala pong epekto, kumbaga hindi rin nila talaga magagamit bilang nuclear kuno. Kumbaga maaring support po talaga masasabi natin wala talagang laman yon na nuclear. Kumbaga pinopront lang po nila yung para sa intimidation, ganun po. Pero ang US po talaga, nasabi na nga po yan ni Trump, no, na live niyang sinabi na ang sa amin, ang nuclear po namin talaga ay malakas at totoo na pumuputok. 'Di ba? Kasi isipin nyo, tested na sila mula nung World War II pa lang, 'di ba, yung sa Hiroshima. 'Di ba? Yung binagsak nila yung atomic bomb doon. Real talk na alam natin talaga na mayroong kapasidad ng US na magpaputok ng mga ganyang kalalakas na missile. Kaya itong China at kung ano-ano mang bansa yan ay maaaring front lang po nila yan para ma-intimidate po yung ibang bansa para po hindi sila basta-basta gerahin. Siguradong magpapalakas sa seguridad sa dagat sa rehiyon ng Pasipiko. Ang Mantaray na submarino ay kumakatawan sa isang makapangyarihang panghadlang laban sa pagpapalawak ng Navy ng China. Ang plano ng US Navy na magdagdag ng humigit kumulang 100 malalaking unmanned platform sa kanilang inventaryo ng Navy sa taong 2030 ay nagpapakita na magiging seryoso ang US sa pagpapanatili ng teknolohikal na kalamangan laban sa mapang-abusong China. Ang Ghost Fleet na ito ng mga autonomous drone kabilang ang Mantaray na magdadagdag sa Man Fleet na epektibong magpapantay ng laban sa mas malaking bilang ng China. Isipin nyo, no, ito na lang, no, bigla ko lang naisip, no. Ang US po talaga, ang gusto po nila, ang ginagawa nila, nag-i-improve sila ng kanilang mga sandatahang lakas for depensa. Isipin nyo yun, sila na po ang pinakamalakas na bansa. 'Di ba? Kung tutuusin, kung gusto talaga nilang umatake sa China, kayang-kaya po nilang gawin yun eh. Pero po talaga, ang US po talaga sa tingin ko ay pro-peace po talaga sila eh. Gusto nila talaga ng kapayapaan. Kumbaga sila po yung middleman. Kumbaga sila po yung pangbalanse po talaga. Kumbaga kung magkakaroon po ng hidwaan yung mga bansa, ay talaga pong nasa gitna po talaga sila. Pero syempre po talaga, kung halimbawa ang isang bansa at ang isang bansa ay magkalaban, pero kaalyado na yung isang bansa, syempre doon sila kakampi. Ganun po yun. Kasi po, di ba, so sobrang lakas po ng US kung talagang gusto nilang kubkubin ng China, kayang-kaya po talaga nila eh. Pero sila po talaga ay pro-peace, no, napansin ko. Ang China naman po talaga ay talaga pong ito po ang talagang sobrang agresibo. Kasi noon pa po yan, talaga pong lahat po ng halos nasa West Philippine Sea o sa sinasabi din ng South China Sea ay gusto po nilang masakop. Sila po talaga nagpo-provoke, sila yung nangaharas. Kumbaga sila po talaga yung nag-o-opensa, gusto nilang manakop. Pero po talaga ang US ay nandoon po tayo sa depensa. Kaya nga po, kahit po tayo nakaalyado ng US ay dinidepensahan din po talaga ng US. No? Kaya makikita po natin talaga dito yung intention ng bansa. Ang China po ay gustong manakop, ang US po ay gustong dumepensa sa mga kaalyadong bansa. Una sa mga natatanging katangian ng Mantaray ay ang kanyang advanced propulsion. Kalimutan na natin ang maingay na propellers dahil ang Mantaray ay gumagamit ng makabagong teknolohiya ng propulsion na halos hindi mo na maririnig. AI integration. Yun. Hindi lang matalino ang submarinong ito. Ito ay henyo. Taglay nito ang artificial intelligence sa kanyang core. Kayang gumawa ng Mantaray ng mga desisyon sa loob lang ng 1 segundo. Grabe. Kung saan miski ang mga human operators ay mapapakamot na lang ng ulo. Energy efficiency. Habang ang mga submarine ng China ay napakalakas kumonsumo ng gasolina na parang wala nang
bukas. Isa sa pinakamakabagong katangian ng manta ray ay ang kakayahan nitong lumika ng sariling kuryente gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng pagkuha ng enerhiya mula sa agos ng karagatan at Grabe. pag-convert ng thermal energy. Wala na, ayawan na kung ganyan. Grabe, no? Ang talino ng mga scientist ng US talaga. Wala na kung ganyan din lang, no? Kumbaga nagse-self-charge siya, no? Nag-charge siya ng solo niya, ng talagang ginagamit niya yung environment niya para mag-charge siya. Ang galing. Grabe. At isipin niyo, no, unmanned yan, no? Walang driver, walang tao doon. Drone. Grabe, ayawan na talaga, no? Kung talagang matatapos talaga to ng US tong manta ray na to, wala na talaga. Mahihirapan na po maghabol ng ibang bansa. Kahit Russia pa yan, mahihirapan maghabol dahil sobrang galing ng technology na to. O baka nga kopyahin pa nga talaga nila yan ng ibang bansa tulad nitong ingkiterong China to. Ang submarino na ito ay maaaring manatiling nakadeploy ng walang hanggan. Kaya nitong mag-hibernate sa ocean floor Galing. nang nasa low power mode, magre-recharge at muling sasabak sa aksyon. Aerial denial. Ang manta ray ay epektibong nakakablak ng malawak na bahagi ng karagatan na nagmimistulang isang neon sign sa dilim ang mga galaw ng Navy ng China o mga kalaban. Grabe. Intelligence gathering. Sa kanyang mga advanced na sensors at kakayahan para sa stealth, ang manta ray ay parang isang underwater spy, kayang mangalap ng impormasyon ukol sa aktibidad ng Navy ng China nang hindi nila nalalaman. Ang lupit. First strike capability. Sa pagkakataong magkaroon ng labanan, ang bilis at stealth ng manta ray ay nagbibigay sa Estados Unidos ng malaking bentahe sa unang atake. Sabi nga ng eksperto, para kang nagpadala ng lightsaber sa isang labanan ng espada. Unang-una po, no, kaya talaga siya, first line of defense talaga. Yung stealth na lang po, no, na hindi sila basta nadidetect yung mga drone na yan, yung mga manta ray drone na yan sa ilalim ng dagat. Yun na lang po talaga, napakahirap na po talaga ma-intercept yan. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina, no, first line of defense ng manta ray. Tapos pag nakalagpas man o kung makakalampas man ng China dyan, marami pong abang talaga na ang US. Preparado sila. Talaga pong hindi po basta-basta talaga na matatalo talaga ang US. Isipin nyo yun, no? Sobrang galing ng technology ng US na yan. Grabe. Siguro po billion dollar po talagang ibinuhos talaga ng US yan kasi napakagaling ng technology, no? At isipin nyo, no? AI sa ating po mga cellphone, no? Meron na po talagang AI technology. Kumbaga dinodomina na po tayo ng AI technology po talaga ngayon. Kaya po ito po nilagay na po talaga nilang AI technology sa kanilang mga sandatahang lakas ng US. Ang galing sobra. Nagpadala ng lightsaber sa isang labanan ng espada. Autonomous operation. Ayun pa. Pinapagana ito ng Advanced Artificial Intelligence. Ang manta ray ay kayang mag-operate ng mag-isa sa mahabang panahon. Tama. Ang otonomiyang ito ay nagpapahintulot na makapasok ng malalim sa mga tubig ng kaaway nang hindi nanganganib ang buhay ng tao. Tama. Kasi automated, walang driver, walang mga tao doon sa ilalim mismo ng drone na yan. No? Ang galing talaga. Kumbaga, yung automation, no, kumbaga, nasa headquarters lang yung mga nagko-control. Kumbaga, nilaro ka ng video game, parang ganun, di ba? Tapos talagang makukubkub nila o talagang first line of offense o defense yung na yung manta ray na yan pag nagkaroon ng gera. Galing. Advanced Sensor Suit. Ang manta ray ay nilagyan ng parehong passive at active sonar kasama ang iba't ibang klasipikadong sensor. Ang manta ray ay isang mobile underwater surveillance platform. Kaya nitong madetect, subaybayan at tukuyin ang mga sasakyang pandagat ng China nang walang kapantay. Bagaman ang pag-unlad ng advanced underwater drone technology ay naghahatid ng makabuluhang mga estratehikong bentahe, nagdadala rin ito ng potensyal para mas lumala ang pagkakaunawaan ng US at China. Wala, puro banta lang naman yung China eh. Di ba? Sa atin yan, sinasabi, wag kayong makialam US, away lang namin to ng Pilipinas. Kasi nga takot nga kasi yung China sa US, ganun lang po talaga yun. Hindi naman po pwedeng manahimik lang ang US. Siyempre, dedepensahan tayo kasi kaalyado natin ng US. Ganun po yun. At siyempre, itong China po talaga, puro boka lang yan.
Ang tagal na po talaga niyan, bakit hindi sila gumigera? Wala po talaga silang kapasidad. Puro lang sila banta-banta, no, China, ganun ginagano nila yung ano, yung Taiwan, yung Vietnam, ngayon yung South Korea, yun pinaputukan sila ng South Korea. Wala naman sila nagawa eh. Ganun lang po talaga yun. Although malakas po talaga sila kuno, no, sa bilang, sa statistic, no. Pero kung magkakagera na po talaga ay doon na po tayo magkakaalaman. Kung talaga may mga bayag yung mga sundalo ng China na yan, no. Kasi po matagal po talaga silang hindi gumera eh. Real talk po yan. Tayo po ay mas batak nga po ang Pilipinas sa gera. Hanggang ngayon po talaga gumigera pa rin ang Pilipinas. Alam na alam po nating lahat yan. Kaya magkakaalaman po talaga kung magsisimula talaga ng gera ang China. Ayun ay kung talaga. Real talk yan, no? Kung magsimula sila ng gera. Kaya nga po nang poprovoke sila eh. Kumbaga, talo tayo, pinoprovoke tayo ng pinoprovoke para tayo gumawa ng first move para magkaroon sila ng dahilan para magsimula yung gera. Pero hindi po, mautak po rin ng ating presidente, hindi po tayo basta-basta gagawa ng mga ganong hakbang. Alam po kasi natin ng provocation po talaga ng China ay babarita rin tayo ng mga yan. Ganun po ang strategy nila. Ang tumataas na kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa teknolohiya ng underwater drone ay nag-uudyok ng pamumuhunan at inobasyon. Ang pag-deploy ng mga autonomous underwater vehicle sa mga pinagkaagawang teritoryo sa karagatan ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon. Mayroong panganib na ang mga drone na ito na pinapaandar ng walang direktang kontrol ng tao ay maaaring masangkot sa mga insidente na maaaring magdulot ng mas malawak na hidwaan. Bukod dito, ang pinahusay na kakayahan sa pagmamanman ng mga drone na ito ay maaaring ituring na provokatibo ng China na posibleng humantong sa mga retaliatory measures. Hindi mag-retaliate sila, ganun lang naman yun eh. Di ba, laki na lang nilang sinasabing ganyan, lalo tayo, sinasabi ng China talaga na tayo ay hindi sumusunod sa peace, ayaw nila ng ganito, ayaw nila ng ganyan. Sila daw yung, di ba, tayo yung nagpo-provoke, sila daw yung nasa tama. Puro lang naman sila ganyan. Isipin nyo na kung talagang madi-deploy na yan ng US, ay dapat gumawa sila ng hakbang o talagang gusto nilang gumawa ng hakbang. Kung nasasading po talaga yung ego nila, ay gumawa rin sila ng mga ganyang mga drone submarine, di ba? Ibo ng China na posibleng humantong sa mga retaliatory measures. Gayunpaman, ang mga advanced na teknolohiyang ito ay maaari ring magsilbing daan upang maiwasan ang hidwaan dahil ang kaalaman na ang US ay mayroong mga ganitong underwater drones Tama. ay maaaring pigilin o papagalin ang mga agresibong aksyon ng China. Ang Ayun nga yung point doon eh. Sa yung sinasabi ko, 'di ba? Ang US po talaga ay pangbalanse. Nasa depensa lang po, no? In-explain ko na kanina na ang US kung gugustuhin lang po nilang mangkubkob o talagang mangsakop ng isang bansa, kayang-kaya po nila. Sobrang lakas po talaga ng US pero hindi po ginagawa yun ng US. Kasi ang US talaga ay sumusunod sa international law. Hindi po sila lumalabag tulad ng ginagawa nitong China. Yung China nga lahat wala nang nirespeto, yung UNCLOS hindi nirespeto. International law yun, di ba? Yung arbitral award natin, hindi rin nila nirespeto. Yung EEZ mismo natin, hindi nila nirespeto basta na lang tayo pinapasok doon at talaga pong hinaharas tayo. Atin yun eh, yung Ayungin Shoal. Di ba? Gusto nilang tanggalin natin yung BRP Sierra Madre. Wala silang karapatan doon, atin yun. Di ba? Kaya mulat sa pool, itong China talaga ang gumagawa talaga ng kabulastugan dyan sa West Philippine Sea. Itong US po ay pangbalanse at talaga pong pro-peace sila. Kumbaga sila po yung gumigit na, no? Kumbaga, kung ginawa man nila itong manta rin na to, tama yun yung sinabi dito ni Marvelous Pax na maaring ito ang magpahinto sa provokasyon o sa paggawa ng physical na harm ng China talaga. Kasi nga, ma-intimidate yung China eh. Ay, may ganyan yung US, baka pag gumawa tayo ng ganito, girahin tayo o talagang kugubit tayo ng US, magkaroon sila ng dahilan talaga. Laylo muna tayo. Ganun yun eh. Tama yung sinabi nito ni Marvelous Pax, no? Ang galing. Diretso natin. kaalaman na ang US ay mayroong mga ganitong underwater drones ay maaaring pigilin o Yes. papagalin ang mga agresibong aksyon ng China. Ang submarinong manta ray ay itinuturing na isang makabagong pagbabago sa digmaang pandagat sa ilalim ng tubig na nagtutulot ng revolusyon sa mga estratehiya ng Navy at nagkakaroon ng makabuluhang epektibo sa balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko.
Ang pagbuo ng submarinong Monterey ay nagpapakita na patuloy na teknolohikal na kompetisyon sa pagitan ng global powers at nagbibigay diin sa pangangailangan na mahanap ang balanse sa pagitan ng makabagong militar at mga diplomatikong pagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan sa Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Peace, di ba? Kumbaga, ang US talaga ay pang-balanse talaga. Sila yun eh. Kumbaga, kayang-kaya nilang talagang gumera kung tutuusin. Manakop ng bansa. Sa sobrang lakas nila. Pero anong ginagawa ng US? Sila po yung pang-balanse. Sila po talaga yung, kumbaga, nag-i-insist talaga ng kapayapaan. Pero wag yung ipoprovoke yan. Do not poke the bear, sabi nga nila, no? Kumbaga, matindi talaga ang US kapag talagang tinira ka niya, no? Talaga pong napundi na yung US. Nako, pupulutin ka talaga sa kangkungan, real talk. Pasipiko. Ayan na ate po nagawa ng reaction video. Napakagandang video na to ni Marvelous Pax. Nasa description po ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. Like this video kung nagustuhan niyo po ating reaction video. And syempre share this video. I-comment mo sa baba kung ano ang iyong saloobin sa ating napanood. Sobrang ganda at sobrang detalyado po ng video na to ni Marvelous Pax. Mag-subscribe po kayo. Until next time, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.